Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa araw na ito, Tagalogin natin ang salita natin muna kasi marami ang nanonood. Importante talaga na malaman natin ang tama na katangian ng pagsambahayang ng Rasulullah, pagsasala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung hindi insakto yung pagsala natin, gaya ng pagsala ng Rasulullah, hindi matanggap ang sambahayang natin. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam al-Bukhari, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magsala kayo kagaya ng nakita nyo sa akin na uri ng pagsasala. So dito natin matutunan simula sa pagwudu, pag-abdas, hanggang sa pagsambahayang, sa pagsasala, kung paano ba ang sala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ano ang prerequisite o requirement ng sala? Bago ito matanggap, kailangan ng tahara. Kailangan ng tahara. At ibig sabihin ng tahara, an-nazahatu min al-aqdar. An-nazahatu min al-aqdar. Ibig sabihin yung kalinisan sa anumang mga karumihan. Merong dalawang uri ng karumihan. Al-hadath wal khabath. Al-hadath wal khabath. Ang hadath, yun yung galing sa sarili. Ihi mo, yung pagkuan mo, na kailangan na hugasan. Pagkatapos mag-ihi, hugasan ng malinis na tubig. So, ang tubig na gagamitin, kailangan malinis. Halimbawa ito, itong pitsil na ito, malinis ang tubig dito sa loob. Hindi na bago ang anumang anyo niya, hindi na change ang anumang amoy niya, pati ang color niya. Pati ang color niya. So, yan ang tinatawag nating ma at tahir. Maun, tahir. Malinis na tubig. So, pwede din ang tubig sa gripo, galing. Pwede rin sa steady na tubig, basta't malinis lang siya. At halimbawa yung dumadaloy na tubig galing sa mga tawag dito sa dagat, sa sapa, sa falls, pwede doon maggawa ng abdas. O hindi kaya tubig ulan. Ang tubig ulan, basta maging malinis lang din yung kanyang lalagyan, pwede siyang gamitin na pang abdas. So, ngayon, simulan natin sa wudu. Ano ba ang sakto na pagwudu ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, hingin ko kay Muhammad Ifran na i-focus dito sa baba. Dito. Kita? Okay. Meron tayo ngayon tubig at saka ito. Okay. Ang first sa wudu, magniya. Ang niya o ang tinatawag na niya, maksud o yung tinatawag nating intention sa puso. Saan? Sa puso. Hindi kailangan na magsabi nawaitu wudu, nawaitu raf'al hadath, wala. Hindi kailangan Arabic yun. Basta ang importante ay naniyat. Ang importante ay nasa niya. Okay? Hindi kailangan magsabing nawaitu raf'al hadath o nawaitu wudu lis-sala. Hindi kailangan. Okay? So ngayon, malinis ka, nag-abdas ka, hindi ka junub, hindi ka sa sexual impurity na kailangan ng malaking ligo. Okay? So, kailangan mo magwudu para magsala. Halimbawa. So, ang gawin mo, una, ang gagawin mo intensyon na malinis para kay Allah. Pagkatapos sasabihin mo, Bismillah. Anong sasabihin? Bismillah. Bismillah. Bakit? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a aw la salata liman wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alayh. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang wudu, walang sambahayang kung walang abdas at walang abdas kung hindi babanggitin ang pangalan ni Allah. So, ang gagawin una, Bismillah. Anong sasabihin? Bismillah. Gagaya din ng pagkain natin, bago tayo matulog, lahat-lahat, paglakad natin, ang sasabihin, Bismillah. Hindi lalagyan ng Ar-Rahmanir Rahim. Dahil ang binanggit doon ay Bismillah lang. Ang pangalan lang ni Allah, ang katangian niya hindi kasama. Okay? So, sabihin natin, Bismillah. So, kung makikita ninyo ang tubig, kailangan ganito ang kanyang ng tubig. Kailangan hanggang dito sa may itong wrist go o tinatawag na riluhan. Itong wrist na ito. Okay? So, 3 beses sunnah, 1 beses okay na,
nakuha mo ng wajib, 3 beses sunnah. Okay? So, 3 beses. So, lahat yan. Merong iba magabdas, parang naglalaro lang. Ganyan lang. Hindi. Kailangan ganyan. Tipirin mo rin yung tubig. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit sa sapa, ayaw niya ng pag-aaksaya ng tubig. Pagkatapos ng paghugas dito, 3 beses, okay, nagbismillah ka, tapos 3 beses hinugasan mo ito, pati ang mga daliri. Ngayon, magmumumog ka at sisinga. Yung tinatawag nating madmada at istinsyak. Madmada wal istinsyak. So, dito, pagmumog, magkasabay yun. Mumog tapos singa. Isang dakot lang. Ganito. Ganyan. Tapos, maghilamos ka. Paghilamos mo, so dun sa pagsinga at sa pagmumog, kailangan makapasok ang tubig dito at dito sa ilong. Tapos dito sa left, ang pagbuga nun lahat. Okay? Yun, i-train ninyo ang sarili nyo sa ganon. Paano ulit yun? Madbada? Ganyan. Ulitin? Ganyan. Pero kung nag-ayuno ka, huwag mo lang pasubrahing makapasok ang tubig sa ilong at sa bibig. Yan ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinsyak illa an takuna saiman. Pagpasubrahin nyo ang pagsinga, liban na lamang sa kung kayo ay nag-ayuno. Okay? Kaya ngayon, maghilamos. Ang paghilamos, sabdas, kailangan itong mula dito, na-stop? Why? Mula dito hanggang dito. Hindi mo pa isasali yung ano ng tenga, pero ito siya. Ito lahat. Ito siya. Itong mga ends na ito ng tenga. Ito, hindi kasama dito. Ito siya, dito hanggang dito. Kung may balbas, kuhanan konti ang balbas. Okay? Tingnan nyo. So, hindi kasama ang leeg. Okay. Yan. Pinaka-the best na i-rub ninyo para masigurado lahat ng tubig na masakwa ng tubig ang mukha ninyo. Okay? Yan, buong mukha. Okay, ngayon, tapos na tayo sa mukha. Balik naman tayo sa kamay hanggang sa siko. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aydikum ilal marafiq. At ang inyong mga kamay hanggang sa siko. Okay, so magsimula ganito. Sabi ni Shaykh Utsaimin rahimahullah, min atrafil masabi', mula dito sa mga pinakadulo ng daliri hanggang sa siko. Okay? Tapos pabalik. Kaliwa naman. So, mauna ang right, tapos kaliwa. Tingnan nyo hanggang dito siya sa siko. Tapos ngayon, kung basa pa yung dalawang kamay ninyo, haplusin ninyo ang inyong ulo. Haplusin. Ganyan. Mula dito, ganyan, hanggang pabalik. Okay? Isang beses lang yun. 1, 2. Kung mahabang buhok, kahit isa lang, pwede. Pero ang pinaka-the best, ganito, pabalik. Ganyan ang pag-wudu ni Uthman radiyallahu anhu na pinakita niya sa mga tabi'in. Na ganun ang wudu ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, medyo basahin mo ang kamay mo. Kung basa pa, kahit di na umulit sa tubig,
Dito sa tenga naman. Ito, sa loob, itong dalawa. Sa labas, itong dalawa. Itong thumb. Dito sa labas. Ito sa loob. Isa lang yun. 1, ganyan. Tapos, diretso. Hindi na 3 beses dito, okay? Tapos, huhugasan ang paa. Paano ang paghugas ng paa? Marami ang hindi nakakapasa dito sa pagkuhan na ito. Kasi akala nila, madali lang yung paghugas ng paa. Yung iba, ganyanin lang. Ganyan. Na, wayad to. So, paano ang paghugas ng paa? Ganito. Siguraduhin mo na ito siya. Pagtakod ito, tikod-tikod. Sa Bisaya, tikod-tikod din ito. Heels sa Arabic, sa English. Aqab sa Arabic. Makakain ito ng impyerno kung hindi mo babasain ng wudu, ng tama. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Kasumpa-sumpa o impyerno doon sa mga aqab o dito sa mga ito na hindi nila, o bukong-bukong na hindi nababasa ng wudu. Ito ay mapupunta ng impyerno. So, 3 beses yun. Tapos, the best na gawin mo, itong mga ito. At takhlil, tawag dito. Ibig sabihin noon, yung kanyang mga singit ay matatamaan ng tubig. 3 beses. Sa kaliwa naman, ngayon, tapos na tayong magwudu. So, ano ang gagawin natin pag bagsala? Yan na yung sujada. After natin magwudu, mustahab o the best na basahin natin ang shahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sa isang riwaya. Ngayon, sasagawan na natin ang sala. So, ibig sabihin, pagkatapos ng pagwudu, hindi ka gaganon, tataas, walang na-record na, halimbawa, after nagwudu, Asyhadu an la ilaha illallah. Wala. Bid'a yun. Walang batayan. Wala ding asyhadu an la ilaha illallah. Wala din. Puros wala yun. Okay? Ngayon, ipagpalagay natin ikaw ang mag-adhan. Okay, hindi requirement sa mag-adhan, sa muaddin, na kailangan malinis muna siya sa karumihan. Kahit hindi pa siya nakaligo ng junub, kung junub siya at mag-adhan siya, pwede. Pwede rin, pero the best na magligo muna siya o mag-abdas bago mag-adhan. So, hindi siya requirement, So, ngayon, adhan na tayo. Example, ako ang muaddin. Ang pag-adhan, hindi kailangan na parang kanta. Ginagawa ng iba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang ganyan, panggagaya daw sa muaddin ng Makkah. Pero ang relihiyon natin, Islam, hindi natin ginagaya sa mga tao. Bagkos kung paano itong sinabuhay ng mga nauna. Sa mga record ng mga hadith na sahih, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inasay niya 2 muaddin. 2 muaddin ang kanyang tinalaga. Sino yon? Si Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, at si Ibnu Ummi Maktum. Si Bilal ibn Rabah, siya yung dating alipin sa Ethiopia, maitim, na sa kanya binigay ng propeta ang pag-aadan. Binigay ng propeta ang pag-aadan. Merong isa sa mga sahaba na naginip na dumaan daw si Jibril alayhi salam sa kanila na may daladalang dambana. Alam niyo yung dambana? Yung bell. Malaking bell. Sabi niya, ya Jibril, sabi niya, pwede bang sa amin nilang ang bell na yan? Para may pangtawag kami ng sala para sa mga tao. Sabi ni Jibril, ala adullukum ala ma huwa khairun min. Ayaw nyo ba na ituro ko sa inyong mas mainam dito? Alin yon?
Yun na yung tinuro sa kanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, hanggang sa katapusan ng adan. So, tinuro yun ng sahabi na yun, at sinabi niya yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sabi niya ng propeta sa sahabi na yun, alimhu Bilal, alim bihi Bilal, o alim bihi Bilal, ituro mo ito kay Bilal, fa inna sawtahu anda sautin, anda min sautika, dahil ang saut o boses ni Bilal, mas malaki, mas modulated kaysa sa boses mo. So, hindi sinabi doon na mas maganda ang boses ni Bilal. So, ang adhan, hindi kailangan na magandang boses. Ha? Isang beses si Abdullah ibn Umar, pumasok siya sa isang masjid. Katatapos lang, narinig niya nag-adhan yung isang tao na kana yumattit fil adhan. Ganun mag-adhan. Pagkatapos nag-adhan nun, sabi niya, nakita niya si Abdullah ibn Umar, sabi niya, Ya Abdullah ibn Umar, inni uhibbuka fillah. Abdullah ibn Umar, mahal kita para kay Allah. Ha? Sabi ni Abdullah ibn Umar, wa ana ubghiduka fillah. At ako, nagagalit ako sa iyo para kay Allah. Sabi niya, bakit? Sabi niya, li'annaka tumattit fi adanik o talhan fi adanik wa ta'khud ratiban lahu. Dahil kumukuha ka ng sweldo para dyan sa adan mo, nagpapabayad ka, at yung pag-aadan mo ay ginagawa mong parang kanta. So, ibig sabihin, bid'ah. Bid'ah yung gawin nating kantahan. So, paano pala ang adan na correct? Okay. Nasa masjid ka na, harap ka na sa kibla. Ito ba yung kibla natin? Tama ba? No. Harap ka sa kibla. Ngayon, tatawag ka ng adan. Ganito ang tama. Muhaymin, makinig ha. Ganito ang tama na pagtawag ng adan. Huwag na yung sa mga apps kayo magkuha-kuhan. Yung walang labis, walang kulang na mga mudud. Ganito, ang mga sahaba, ang ginagawa nila, si Bilal ibn Rabah, si Ibni Ummi Maktum, yung bulag, ilalagay nila, ilalapat nila itong dalawang daliri nila sa tenga. Tapos, haharap sila sa kibla at tatawag, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pwede rin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pwede rin yun. So, alin dun sa dalawa, pwede. Ashhadu an la ilaha illallah. Pwede yun. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Pag hayya ala salah, ginagawa ni Bilal, humaharap siya dito sa right. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Balik naman. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. As-salatu khayrun minan nawm. Kung fajar. As-salatu khayrun minan nawm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ganon. Tapos, sagot natin. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadan il-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sa iba, mayroon pang innaka la tukhliful mi'ad. Tapos, ngayon, halimbawa, fardo na ang gagawin ko. Fard na sala. Ibaba mo lang mamaya pag magruko, magsujud. Anong unang gagawin sa sala na fard? Pag marami, mag-iikama tayo. Kahit mag-isa ka lang, lalaki, okay din na mag-ikama ka. Kung hindi ka rin makaikama, walang problema. Okay? So, halimbawa, pagpalagay natin sa jama'a. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, kad qamatis salatu, kad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okay, magsasala ka na ngayon ng fard. Ano ang gagawin mo? Kailangan bang sabihin mo ang niya? Ang niya nasa trabaho ng puso, hindi trabaho ng dila. Di ba? Kung halimbawa maliligo ka,
Sasabihin mo pa ba sa sarili mo, wala kang kasama, maliligo ako ngayon. Sabihin mo pa ba? Sabi ng mga tao, baka may tupak ito. Ha? So, ang niya, nakakaalam yan, si Allah Ta'ala. So, i-ikhlas mo na gagawin mo yon para sa pagsasala. Nakaintindi ng Tagalog lahat? Makahati ka mo katan. Kahati ka am? Alhamdulillah. Okay. So, ang unang gagawin sa sala, ang paningin mo doon sa makano sujud. Makano sujud, lugar ng sujud. So, itong mga paa mo nakatuon doon sa kibla. Hindi nakaganyan. Hindi rin nakaganyan. Kaganyan lahat sa kibla. Okay? Pakita mo yung sakwa ng paa. Nakaharap lahat, nakutuon lahat sa kibla. Okay? Tapos, sasabihin niya, unang beses takbiratul ihram. Kaya siya tinawag na takbiratul ihram, mga anak, dahil ang ibig sabihin niya, anumang kilos at salita na walang kinalaman sa sala, hindi pwede. Okay? Hindi pwede ng halimbawa, Allahu Akbar. Uy, manunukaw yan. Ay, okay rakaw. Di man dyan ihram, haram siyang magsalita o kumilos ng kahit anumang walang kinalaman sa sala. Allahu Akbar. Treng. O, tagad na. Ayun pa ako si Mambayang. Hindi pwede. Okay? Ang dapat, kung halimbawa mag-ring yung mga kwan na hindi na silent, patayin agad ang cellphone. Pwede tignan, patayin. Ganyan. Hindi pwedeng i-chat mo, reply. Oy, ayun pa ako nagsambayang ama. Ang pa ako nagtakbir, patay. Na. Allahu Akbar. Yung pagtakbir, tamo ha? Nakaharap siya sa kibla. Hindi nakaganyan. Hindi nakaganyan. Hindi nakaganyan. Nakaganito. Okay, wag yung kuriputin. Yung iba, ganyan daw. Walang ganyan. Ang tama ganito. Hindi naman siya nakadikit. Hindi rin siya nakahiwalay. Tama lang. Ganyan lang siya. Okay? It's either naka-level dito siya sa dalawang tenga o hindi kaya dito. Walang dito ha. Walang ganyan. Dito lang o dito. Yan ang na-record sa hadith na sahih. Ganyan ang pagsasala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then, pag sabing gano'n, Allahu Akbar. Okay. Okay? Allahu Akbar. Yan. Huwag masyadong matagal. Allahu Akbar. May ganyan. Mayroon, dito may nagsala sa atin ng ganyan. Wala yan ha. Walang basihan yan. Yung sinasabi nila pataklaon in takbir. Ginagamit yan ng mga matatanda natin noon para hindi daw matablan ng bala. Huwag kayo maniwala dyan. Ang sambayang hindi para matablan, hindi ka matablan ka ng bala. Ang sambayang ginagawa mo ang sala para sa Allah Ta'ala. Okay? Ang kausap mo dyan, ang Allah. So, Allahu Akbar. Walang hindi mo putulin. Allahu Akbar. Huwag mong putulin. Allahu Akbar. Kayo daw? Allahu Akbar. Pwede rin, Allahu Akbar. Ganon. Pwede rin, Allahu Akbar. Meaning, saka mo, pag halimbawa sabi mo, Allahu Akbar, saka mo ilagay, pwede rin, Allahu Akbar. Ganon. Pwede siya. Okay? Parehas lang yun. Allahu Akbar or Allahu Akbar. Pwede. Then, itong dalawang ito, makinig. Yung hindi to. Itong dalawang kamay, right over left. Okay? Right over left. May isa sa mga sahaba noon, si Muadh ibn Jabal, radiyallahu anhu, nagsala siya, bago pa siya, ang ginawa niya, left over right. Pinalit ng Rasulullah. So kung meron kayong katabi na ganun, bago pa siya sa Islam or bata pa siya, pwede kayong kumalas muna sa pagtayo nyo, i-change ninyo para malaman niya ang tama. So right over left. Okay. Pwedeng ganun. And saan siya ilagay? Sa chest. Ito. Itong dibdib. Huwag naman dito. Dito. Sa dibdib or lower dito konti sa dibdib. Pero wag dito sa tiyan. Daif yan. Daif. Na doon sa Bulughul Maram, daif yan na ibig sabihin mahina na hadith na naiulat sa Nabi. Ang dapat dito, okay? Or dito. Walang ganun, ha? Okay, so pwedeng ganun, pwede rin ganun. Kung sobra konti. Pero walang ganyan. Ha? Liban na lang kung meron siyang, halimbawa, matatanggal yung kamay niya, o may pilay siya, pwede. Ha? Okay?
Allahu Akbar. Ganon. Tapos, titig ka sa sujudan mo. Okay. So, na tayo halimbawa, nakaharap na tayo sa kibla. Allahu Akbar. Pagpalagay natin, Salatul Fajar. Fajar ang sala. So, malakas. Diba? Papalakas ko, mabugtuin ko. Saksa. Yan. So, babasahin. Anong una mong babasahin sa loob ng sala? Du'aul istiftah. Du'aul istiftah. So, palakasin ko ngayon para marinig ninyo. Pero usually, hindi pinapalakas. At dapat sa pagsasala, para matanggap, kailangan sinasambit, gumagalaw yung dila mo. Okay? Hindi naman kailangan na, hindi naman kailangan, madisturbo yung iba. Pero yung, ikaw yung kumbaga, gagalaw yung dila mo, hindi yung, batal yung sala nun, kasi hindi siya nagsalita. Liba na lang, halimbawa, kahit yung mga deaf and mute, so excuse sila doon, meron mang deaf and mute yung mga kapatid natin na may diferensya, no? Hindi makapagsalita, hindi makarinig. So, yun sila, yung iba sa kanila, ginagalaw pa rin ang dila pag magsala. Kasi nakakabasa man sila. Kaso lang hindi lang makarinig at makasalita. No? So, kung meron din sa kanila, talagang hindi na makagalaw ang dila, considered na yun kasi sa sitwasyon nila. Pero kung kaya mo naman, hindi pwedeng, hindi mo igalaw ang dila mo. So, hindi pwede. Okay? Ganito. Allahu Akbar. Okay. So, dua ul-istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. So, imam at ma'mum, kung kahit nagbanggitin nyo yun, mababa lang ang boses, ha? Hindi pwedeng malakas. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maraming paraan ng istiftah. Meron din yung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Meron yun. May ganong hadith din. Pero ang pinaka-the best, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Tapos, babasa ka ng isti'ada. Ano yung isti'ada? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tapos, basmala. Hindi kailangan ipalakas ang basmala. Mababang boses lang. Babasahin mo pero mababa lang ang, hindi malakas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapos, babasa ka na ng Fatiha. Babasa ka na ng Fatiha. Pakwa na ba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Pinaka-the best, mga anak, yung may pause sa bawat kuwan. Alam niyo sa Fatiha, sumasagot si Allah. Tuwing tayo ay nagsasabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sumasagot siya, Hamidani Abdi. Wali Abdi Masa'al. Pinuri ako ng alipin ko at hilingin niya ngayon kung anong gusto niya. Na, doon sa Fatiha pa lang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kaya wag magmadali sa sala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wag magmadali sa sala. Hindi yan ugali ng hadi ng mga salafus salih. Ay, yung ginagawa ng iba, parang manok. Ganun sila magsala. Express. 5 minutes, tapos ang sambahayan. Alhamdulillah. Wag. Tandaan, kasi nakikipag-usap ka kay Allah. Ha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ang imam, afdal sa kanya, mauna siyang mag-amin. Afdal sa ma'mum, tayo na nagsasala, mahuli tayo konti. Pag sabi ng imam, amin, saka tayo mag-amin. Mahuli tayo. Wag yung, pag sabi ng imam, wala dolin, sabi ng imam, amen, amen ka agad. Ha? Sige daw, kuhanan natin ha. Sige. Ghairil maghdubi alaihim wala dolin. Amin. Ayan. Pag ng imam, saka kayo mag-a. Okay na? Naintindihan natin? Okay. Pag sabi daw ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
Sabi niya, ahsinu fit ta'min, ayusin ninyo ang pagtata'min, pagsasabi ng amin sa sala. Sapagkat ang mga malaika, nag-aamin din sila kasama ninyo. Yan ang kanya. Ibig sabihin ng amin, Allahumma stajib, ya Allah, dinggin mo yung aming dua. Tanggapin mo ang sambayang namin. Yan ibig sabihin yan. Okay? Na, tapos ka na sa Fatiha. Halimbawa, basa ka na. Qul ya ayyuhal kafir. So after ng Fatiha, amin. So magbasmala ka uli kung mula sa simula yung sura na babasahin mo. Kung hindi naman, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pero hindi siya malakas, okay? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Okay. Pagkatapos doon, Allah, tataas ang dalawang kamay ulit. Dito or dito? Hindi dapat dito. Allahu Akbar. Okay. So doon ka magtakbir pag takbir intikal. Ibig sabihin pag-transfer. Hindi ka saka ka magtakbir na sa ruku ka na Allahu Akbar. Hindi. Yung papunta ka pa lang doon. Pagtaas ng dalawang kamay mo. Allahu Akbar. Ganyan na siya. Okay. Ibaba mo konti. Sa pagruko, tingnan nyo ito naiulat sa riwaya ng mga Ahlus Sunan, Ibn Majah, Abu Dawud, Tirmidhi, na sa pagruko ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, itong dalawang tuhod niya na ito, hinahawakan niya na para bang ginagrab niya ng ganon. Ganyan, no? Tapos kinakalat niya itong mga daliri niya sa tuhod niya. Okay? Tapos, medyo nakaganon siya, yung kanyang dito sa likod, straight, nakaganyan, na kung lalagyan ito ng balde ng tubig, hindi mahuhulog. Ganyan ang kwan ng Rasulullah. Hindi yung, liba na lang kung may aksidente nangyari sa'yo. Pero kung kaya mo, bata lang sala mo kung hindi mo gagawin yung ganong paraan. Okay? Tapos, babasahin mo. Itong dalawang ito, nakalayo siya konti sa, dito, sa tuhod mo. Tapos, nakagrab na ganon. Tapos, yung tingin mo dito pa rin. Hindi nakaganyan, hindi nakaganyan. Okay? Babasahin mo, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. So, walang ibang babasahin doon. Hindi ka magbabasa ng dua sa ruko. Yun lang, yung zikir na yun. Okay? Pagkatapos doon, at least 3, basahin mo, tatayo ka sa tinatawag na al-i'tidal, Sami Allahu liman hamida, yung pagtaas na iulat ng tinataas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang dalawang kamay niya pag sinabi niya ng Rabbana lakal hamd. Rabbana, pag sabing Sami Allahu liman hamida, nakatayo na siyang ganon, sa kanya itataas Rabbana lakal hamd. Tapos ibabalik siya. Ang malakas, binabalik niya dito. Mahina itong dito binabalik. Pero kung meron kayong nakita ng mga Muslim, binabalik dito sa dibdib, walang problema yun. Pero daif yun. Kay Wa'il ibn Hujr. Ang sahih, pagkatapos dito, Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Imam at ma'mum. Parehas. Okay? Ang imam, magbabasa din siya ng Rabbana lakal hamd. Okay. Ngayon, magsujud na. Ito na tayo ngayon. Dito sa musalla natin o sa masjid natin, pag sujud, kasi nauna ang tuhod lahat. Walang problema mauna ang tuhod pagpunta sa sujud, walang problema. Pero ang sunnah, ang pinaka-correct, mauna ang kamay. Mauna ang kamay. Kasi, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Idha yabruku ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Qabla rukbatayhi. Rawahul khamsa. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, ito yung camel. Hindi ako marunong masyado mag-drawing. Paano ba yung camel? Basta. Yan. Paano ba yun? Ulo. Ganyan. Ang camel. Lagyan natin ng ganyan. Ang camel, imagine nyo na lang. Ang camel, pagluluhod siya, nauuna yung itong
Di ba apat paaman yan lahat? Nauuna yung dito sa harap, tama ba? Nauuna, tapos siya lulubog na ganun. Kasi yung sa harap niya, yan ang kanyang kumbaga kamay. Yan ay kumbaga paa. Yan ang tuhod niya, yung nasa. Kasi kung halimbawa mangangati siya, ang pinangkakamot niya itong nasa likod ng mga paa niya. So ito ang kamay niya. Ito yung paa niya, tuhod niya. So wag ninyo siyang gayahin, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya unahin ninyo ang kamay ninyo sa pagsujud bago ang tuhod. So pagsujud natin, Allahu Akbar. Tamo ganyan. Okay? Pagsujud, kailangan hindi dapat nakaganon. Yung iba, ganyan sila magsujud. May nakita kami dito. Ganyan magsujud. Ang kuno sibon dito, hindi, ano ba? May totoo. Oh. Ha? Huwag kang maingay. Ganyan. Nakasanayan man yan lahat, no? Ganyan. Tapos, so dapat, meron ding iba, ganyan. Surprise. So, pag sujud, hindi dapat ganon. Pag sujud, ganyan. Okay? Tapos, yung pagsujud, ibaba mo ba? Yung kailangan, nakaluhod talaga ito, sa kuwan, tapos medyo malayo sa tiyan mo. Okay? So, kung nasa jamaa ka, medyo ganon siya. Okay? Basta, itong siko mo, wag mong ibababa. Kasi ganyan, pinagbawal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagsujud na kagaya ng sujud ng aso. Tignan mo yung aso pagbagkuhan. Ganyan sila, di ba? Di ba? So, dapat tinaas mo yung dalawa. Ito siya. So, ganyan. So, hindi nakaganyan. Hindi rin nakaganyan. Dito siya. Okay? Gaya ng takbiratul ihram. Tapos, sa pagsujud, halimbawa, nakamask kayo, tanggalin ninyo. Kasi kailangan, sa pagsujud, kailangan itong dito, jabha, itong noo, itong ilong nakalapat sa lupa. Mali din yung paglas na sujud, halikan ng lupa. Abdul Karim, natugna ka. Mali din yung, halimbawa sa pagsujud, sabi nila, last sujud daw, halikan ng lupa. Sa ating mga tusog, may ganyan man tayo. Hasumon niya, biyan, pag last. Ito mag-sum. Ito yung sumon mo. Walang dalil yan, bid'a yan, ha? So sa pagsasala, kasi sambahayang yan. Tapos, kailangan may dalil. So, itong dalawang paa na ito dito sa likod, ito siya, nakita Efran? Itong dalawa. Kailangan nakaganyan siya, hindi siya nakaganyan. Hindi rin siya ganyan. Maliban na lang kung mayroong sakit doon, may diferensya, may sugat, injury. So, ganyan siya. So, tumama talaga sa dyan. Sa mga mahabang buhok, the best, magkupya sila, magsulban para hindi makover ng buhok nila yung kanilang noo para lahat sa sulban. Itong tinatawag na sab'atu ada o yung 7 na parte ng katawan sa pagsambahayang kailangan sa sujud yan lahat. Alin yun? Itong dalawang kamay, dalawang paa, dalawang tuhod. So kapag hindi makalapat yan, hindi matanggap ang sambahayang mo. Okay? So, ganyan siya. Suppose, babasahin mo, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Tapos, upo ka na. Allahu Akbar. Anong babasahin mo? Rabbigfirli, warhamni, wajburni, wa'fu anni, wa'afini. Pwede rin kung halimbawa hindi mo memorize, Rabbigfirli, Rabbigfirli, Rabbigfirli. Tapos, sujud ka ulit. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ngayon, tatayo ka na. So, bago ka tumayo, pwede ka tumayo diretso, pero dito ka, itong tinatawag na al-i'timad. Nag-i'timad ang Rasul sallallahu alaihi wasallam dito bago siya tumayo. Yun ang sunnah. At balanse din yun para hindi ka matumba. Di ba? Pero, the best na halimbawa, kahit ma'mum ka po, imam, bago ka tumayo, umupo ka muna kunti. Ito yung tinatawag na jilsatul istiraha. Mabainal kuwan, sa dalawang kuwan. Pero, wag mong tagalan, tapos tayo ka rin. Allahu Akbar. Pag tayo mo, galing sa sujud na yon, hindi mo na itataas yung kamay mo ulit. Okay? Kasi, unang rak'a yun. Pagpunta sa pangalawang rak'a, hindi mo kaya kailangang itaas pa ulit. Bagkos, ang gagawin mo,
Diretso na. Allahu Akbar. Then, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Okay, dito na. Ulit na naman dito sa pangalawa. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tapos sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi gfirli warhamni wajburni wa'fu anni wa'afini warhamni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. So kung dalawang rak'a lang, Salatul Fajr, hindi mo kailangan mag-upo ng tawarruk. Okay? Ito ang tinatawag na tawarruk. Itong ganitong upo lang ang gagawin mo. Itong jilsa na ganito. Dalawang rak'a lang man. Kung apat, halimbawa, or tatlo, gaya ng Isha, Asar, Dhuhr, so sa last, pinaka-the best na ganito. Pero kung marami kayo, marami sa jama'a, ma'mum, okay na yung nakaganito ka kasi makapinsala ka sa iba. Okay? So, ngayon, paano ang tahiyya? Kailan ka magtahiyya? Yung iba, sabi nila ganito daw magtahiyya. Ganyan. Ang sabi naman ng iba, hindi daw ganyan. Ganyan lang, tapos sakay ganyan. Pag Allah, la ilaha, ganyan. Parehas mali yon. Parehas mali. Wala yung basihan. Ang sakto, pwedeng ganito, or ganito. Tapos nakapoint sa kibla ang index finger, right index finger. Itong hintuturo dito sa kanan. Okay? Tapos dito siya nakalagay sa may tuhod. Okay? I-focus mo, Ifran, ha? Yan. Pagbasa ng at-tahiyya, diretso na siya. Hindi kailangan na at-tahiyyatu lillah. Ang malakas, pagbasa pa lang at-tahiyyatu lillah at pwede sunna na igalaw siya. Bakit? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yushir bi isbihi al-yumna wa yad'u alay. Nagdudua siya habang nakatuon ito sa panahon ng tahiyya ng tashahud. Tapos tinitignan mo, wag ka diyan titingin, wag ka dun sa kabila titingin. Dito ka sa daliri mo. Yung iba meron titingin sa iba, ano yan to? Utod lang yan kwan niya. Dito ka titingin. Tapos, igalaw mo siya. Paanong paggalaw? Ang tama na paggalaw sa daliri. Ganyan ba siya? Taas, baba, o ikot-ikot, o nakaganyan? Ang tama, nakapoint siyang ganon, tapos dito lang siya sa kanyang lugar. Hindi masyadong ganyan-ganyan. Ganyan lang. At sunna. Pero kung hindi mo rin igalaw, wala rin problema. Babasahin mo, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatul mubarakat. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwa ashaddu ala syaitani min hadid. Habang ginagalaw mo yan sa sala, pinapalo mo si syaitan ng mas matindi pa kaysa sa bakal. So makaganti ka sa kanya panahon ng sambahyang, ha? At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatul mubarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ano pa? Ha? Allahumma inni a'udzu bika min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. So pagkatapos yan, magdua ka na ng kahit anong gusto mo bago ka magsalam. Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, bigyan mo ako ng ilm na makapagbigay sa akin ng kuan. O Allahumma magfir li walidayya. Ya Allah, patawarin mo ang dalawa kong magulang. Allahumma rzuqni malan. Ya Allah, bigyan mo ako ng
kayamanan, pwede ka magdua. Tapos, pag salam, habang nakaganyan siya, naiwan pa siyang ganyan, hindi mo na siya titiklupin agad. Ganyan mo na siya, pag salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. So, walang ganyan, ha? Open, close. Walang ganyan. Bid'a yun. Bid'a, walang batayan yun. So, pagkatapos ng salam, so, pag ganyan, ha? Assalamu alaikum warahmatullah. Wala ding, Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Walang ganyan. Pag salam, over siya dito sa shoulder mo. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Diretso. Walang Assalamu alaikum warahmatullah. Walang ganyan. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Pwede rin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah. Pwede yun. Parehas yun na nabanggit sa hadith. Okay? So, ganyan. Pagkatapos ng salah, magzikir ka na. Okay, paano yun? Halimbawa, ikaw ang imam. Halimbawa. O mag-isa ka sa bahay. Nagsala. Pag ganyan mo, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak tayadal jalali wal ikram. La ilaha illallah sa kakaharap. Ganyan. Wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yun ang sunnah. Okay, ang sunnah sa pagzikir, pagkatapos ng sala, hindi kailangan na sama-sama. Bid'a yun, na magsama-sama. Sabi ng imam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak tayadal jalali wal ikram. Allahumma amin. Ang meron sa hadith, dhikr. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ikaw, individual. Okay? Gusto mo magdua, after mo magdhikr. Magdua ka, sarili mo. Ya Allah, sa pinaka-the best sa pagdua, before mag-salam. Doon ka magdua sa panahon ng tashahud o tahiyya. So, naintindihan natin yon lahat. So, naintindihan na natin. May question kayo sa salat? Question kayo. Tanong. Ha? Ang pangasubo doon? Ano? Pwede tatlo. Mayroong nabibabanggit sa hadith na 3 beses. Mayroon ding nabanggit na isa lang. May tanong pa? Sige. Pwede ba daw ba yung pwede ba magbasa ng mahabang sura? Pwede magbasa ng mahabang sura. Pero tignan mo, kung halimbawa, imam ka. Ito na ka mo. Dungog ka mo. Manjari ka magbasa mahaba sura. Sa kitaon mo, bilang imam, kitaon mo in mga ma'mum mo. For example, kamo, students kamo rin. So, misan kita magbasa mahaba surah at times in Fajar, wala problema. Pasal bukon kamo mo mga naghihinang, hindi kayo mga nagbe-work, nandito lang kayo sa loob ng school. Ha? So, tignan din nyo ng kwan, ng imam. Kasi ang al-aslu fil imama at takhfif. Al-aslu fil imama, ang pinaka-original na hukom ng pag-imam, pagpagaan, hindi magpabigat. Ha? Tapos, sa pangalawang rak'a, kung sa unang rak'a, mahaba na yung binasa mo, dapat sa pangalawa, maiksi na. Hindi yung mahaba sa una, mas mahaba pa yung pangalawa. Okay? So, yun ang sunod. Basahin mo doon. Ano pa? Yung tasbih ko, matapos na ba yun sa dua? Ang tasbih? Oo. After ng dua, hindi. After ng istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, walhamdulillah, bago ka magdua personal, kung meron ka manghilingin kay Allah, unahin mo muna yung tasbih. Subhanallah, yun ang ibig sabihin ng tasbih. Hindi yung kwana, hindi yung parang rosaryo. Kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inutos niya, naiulat mula kina Aisha, kina Ummu Salama, na sabi nila, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusabbiha bil mustantaqat. Sabi nila, kami ay inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kami ay magtasbih sa pamamagitan ng mustantaqat. Ano yung mustantaqat? Itong mga daliri sa Yawmul Qiyamah. Kasi lalagyan ito ng dila ni Allah sa Yawmul Qiyamah. Magsasalita ito sila na, ginamit ako sa pagtasbih. Hindi ako ginamit sa pagsampal, sa pagnanakaw. Ha? Panununtok. Tafadal. Naam. Ilang beses po tinataas ang kamay Sa sala. Dalawang rakat, 4 na rakat. Okay. Sa dalawang rak'a, magandang tanong. Sa dalawang rak'a, tinataas mo ang kamay mo, ibig niya sabihin doon sa takbir intikali siguro. Yung ito? Kamay o daliri? Kamay. Kamay. Ibig sabihin ito.
Big sabihin, galing sa sujud, no? Sujud sa unang rak'a, last na sujud sa unang rak'a, aakyat ka para magkuhan, diretso mo, hindi siya itataas. Ang sunnah, wag mo siyang itaas. Ha? Galing sa sujud, last na sujud ng unang rak'a, papunta sa pangalawang rak'a, hindi mo na itataas ulit ang kamay mo. Diretso na siya. Okay? Sa 4 na rak'a, halimbawa, ito yung pangalawang rak'a, nagtahiyat ka. At-tahiyatu lillahi was-salawatu. Ito pa pala, punto ito. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatul mubarakatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullah. Ito yung tahiyatul awwal. Halimbawa sa isya or sa duhur. Isya or sa duhur. Tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatul mubarakat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Hanggang Allahumma barik ala Muhammad ang babasahin. Hindi doon lang sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang malakas hanggang doon sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, yun ang nababanggit sa hadith. Hanggang sa Allahumma barik ala Muhammad. Pero yung Allahumma inni a'udhu bika, sa last na yun na rak'a, isasama mo na lahat yun. Okay? So pagkatapos doon, tapos mo nang binasa, akyat ka na sa pangatlong rak'a, Allahu Akbar. Saka mo itataas ang kamay. From huling sujud ng pangalawang rak'a, tahiyat ng pangalawang rak'a, ng tahiyatul awal, papunta sa pangatlong rak'a. Saka mo itataas yung kamay. Naam. O sige pa, basa. Naam. Sige. Naam. Matawad nag-view? Matawad sila. So mga classmate nyo sila. Classmate nyo sila. Ganito eh. Yung tasbih po, matapos na ba yun? Tapos na. Mahaba. Sige, basahin mo. Kaya? Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ano po tama posisyon sa kamay pag ano? Kasi marami nagpa-pop up na comments. May ilan ang views? 100 siguro. 200. 200. Bora. ang magliwan-liwan? Kasi yan, mga nasa Saudi, mga nasa Kuan, kawan naman ngayon sa kanila, gabi. So, after work, gusto nila mag-aral. Tapos ng sala sa fardo, pwede bang buklatin ang kamay kapag mag-dua syukran? Okay. After ng sala na fard, buklatin ang kamay sa pagdua. Pinahintulot ito ng madhabu Shafi'i. At wala namang pagbabawal na tuwiran dito. Pero, ang the best na gawin mo, mag-istighfar ka. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Tapos, magtasbih muna, magtahmid muna, magtakbir. Allahu Akbar. Pagkatapos doon, gusto mo magdua ng personal, baba mo lang konti. Hindi naman magganyan ka na mataas masyado. Ikaw lang, Ya Allah, hingin mo sa Kanya, Ya Allah. Halimbawa, ano ng personal na dua mo? Sana maging mabuti ang trabaho ng tatay ko ngayon, bigyan mo kami ng mabuting kalusugan. Okay yun, kahit sa anong salita mo na. Yung paghaplos naman, ang mga ulama, nagkaroon sila ng dalawang opinyon. Sa paghaplos bago magdua, pagkatapos nagdua bago ibaba ang kamay sa dua. Mayroong naiulat sa hadith ni Abdullah ibn Umar na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yada' ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi fi du'a illa wa qad masaha bihima wajhahu. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dua, hindi niya binababa yung dalawang kamay niya liban na nahaplos na yung mukha niya sa pagdudua. So may mga scholar, sabi ni Sheikh Abdulaziz bin Baz, na pinagtibay nila ito. Gagaya na lamang ng mga na Imam Tirmidhi, Abu Dawud, sina Imam Ibn Hajar al-Asqalani, si Imam As-Sana'ani. Sabi nila, Hasan ang hadith, Hasan.
Ang iba namang ulama gaya na Sheikhul Albani at iba pa, sabi nila daif. Daif yan na hadith, ibig sabihin mahina, hindi pwedeng gawing dalil sa ibadah. So, kung may makita naman tayo na kapatid na hinaplos siya dahil doon sa ang batayan niyang hadith, wag natin siyang bawalan. Pero masasabi ko sa inyo, kung gagawin ba ninyo parati, wag ninyong laging gawin. Okay? Wag ninyong laging gawin. Ang explanation dyan, Imam Sana'ani, sabi niya, kaya ina-upload kasi yung mawdi, yung lugar, yung panahon na yon na nagdudua ka, para mong sinasalok ang rahman ni Allah Ta'ala. At ang pinaka-ashraf o pinaka-marangal na mapupuntahan ng rahman ng awa ni Allah ay ang mukha ng tao. Yan ang explanation niya doon sa Subulus Salam, Sharhi Bulughil Maram, Bayna Adillatin wa Ahkam. Naam. Oh, Ustad. Okay lang po ba after tasbih, if magdua hindi itaas ang kamay, dalawang kamay? Pwede. Mainam yun, para hindi ka makapasok sa khilaf. Kung gusto mo, para hindi ka makapasok sa diskusyonan ng mga ulama. Pwede. The best yun. Pinaka-the best ka, before ang salam doon sa tahiyya, doon ka magdua. Naam. Fadal. Ano pa? Assalamualaikum. Ay. Ano po gagawin kung Naam? Nalawa? ano dito? Sige. Tapos pag apat na rakaat po, apat na pagtaas, in po ang kamay. Hindi. Gaya ng sabi ko kanina, galing doon sa pangalawang itataas mo. Allahu Akbar. Di ba? Tapos, ruruko ka, tataas mo rin. Allahu Akbar. Ganon. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Yan na, ganon na. Sujud na. Galing doon sa pangatlong papunta sa pangapat, sa last sujud nito. Halimbawa, ganyan. Tapos, nagjilsa ka. Tapos, sumujud ka ulit. Pakyat ka, pataas ka, hindi mo na itataas yung kamay mo ulit. Allahu Akbar, diretso na siya. Okay? Okay na? Okay. Kung sakali po naabutan ka ng nagdarasal ay dalawa tapos sasabay ako. Sasabay ka. Tapos? Sasabay ako lang po ba after mag-tasbih if mag-dua? Paano? Biaway di ko kahatian yung pangasubo. Hindi ko naintindihan. Dalawa. Ngayon, tingnan nyo, araw-araw yan siya sa page ko. Halos siguro sa 1 week, 1,000 tanong. Kaya lagi ako nakaganyan. Tafadal. May katanungan po mula sa mga kapatid. Dua, pagkatapos ng wudu, itataas ba ang kamay at harap sa kibla? Kung mag-recorded live ito, makita ninyo ang sagot. Sinabi ko kanina, pagkatapos ng wudu, walang pagtaas ng kamay. Bid'a yan. Halimbawa, sabi niya, tapos ng wudu, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma, di ba? Walang ganon. Wala ding pagganyan ng kamay pagkatapos ng wudu. Pagkatapos ng wudu, abdas, basahin mo lang. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan, wahdahu la sharika lahu, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ganon. Allahumma aftah alay. Ganon. So, yun lang ang dua na babasahin mo. Hindi kailangan magtaas. May panahon na magdua, hindi kailangan itaas ang kamay. Meron ding pagdua ang Rasulullah, halimbawa sa mimbar, tinataas niya ang hintuturo niya. Hindi ang dalawang kamay. Yan. Fadal. Pwede ko na ba kung busy siya, kalimutan yung dua sambayang. Doon ko riban asar, pwede niya ba sambayangan daw, palitan niya maghrib? Sa maghrib? Naam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadith ni Imam Muslim, sabi niya sa hadith na yon, sabi niya, man nama ala salatin, aw nasiyaha, falyusalliha idha dhakaraha fala kafarata lahu illa dhalik. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man sabi niyang nakatulog sa sambayang, o hindi kaya nakalimutan niya, may panahon talaga makalimutan natin, ay, di pala ako nakapag-asar, ganon. Sa sobrang ka-busy, no? May ganon. Or kahit hindi busy, pero makalimutan.
Kasi akala mo, parehas lang ang araw na ito at araw na gano'n. Kasi ganyan talaga ang tao. Nakakalimot. Kapag maalala mo, gawin mo. Kung kailan mo maalala, gawin mo kaagad. Halimbawa, after Maghrib, saka mo naalala, gawin mo siya kaagad. Panahon ng Maghrib, halimbawa, tapos konti na masyadong oras ng Maghrib, unahin mo muna ang Maghrib bago mo ikada yung mga naiwan mo. Naam. Fadal. Kung dalawa lang po kayo nagsala, ano po ang tama sa pantay o medyo naunang imam? Pantay. Yun ang tama. Mali yung mauna konti ang imam. Walang dalil yun. Ijtihad ni Imam Shafi'i rahimahullah. Ijtihad niyan, ibig sabihin, scholastic na pagsisikap niya. Ang tama doon, ang wasto, pantay silang dalawa. Ngayon, kung mayroong space, maluwag ang masjid, mayroong pangatlo na dumating, ang ginagawa natin is, di ba? Tawag dito, kinakalabit natin yung isa para umatras. Tama yun. Okay yun. Kasi pag ilam yun. Pero wag yung lakasan masyado. Ayun yung bagaha. Wag yung may nangyari yan doon dati sa atin sa Buisan. Ang ginawa niya, ginanon niya yung liig nung na, siyempre, tublaan. Ganun lang naman. Ganun lang. Isang ganun lang. Wajib ba na magbasa ng surah after Fatiha sa lahat ng rakaat? Sa lahat ng rak'ah, hindi wajib. Ang dalawang, hindi din wajib. Ang pagbabasa ng aya pagkatapos ng suratul Fatiha sa fard na sala or sa sunnah na sala, hindi wajib. Sunnah. Kahit wala siyang basahin, kung nabasa niya ang Fatiha, correct ang sala niya. Pero kung halimbawa imam siya or ma'mum, tapos sa pangatlong rak'a nagbasa siya ng aya, mukhalif yun sa sunnah. Pangatlong rak'a nagbasa pa siya ng isa pang aya, mukhalif na yun o taliwas na yun sa sunnah. Dahil ang sunnah, pag sa pangatlo at pangapat na rak'a, Fatiha lang talagang babasahin. Okay? Naam. Sad mang daw nagmamas, nang magsujud, may daw igon. Oo. Dapat na alisin. Kasi itong wallahu a'lam bisawab, si Allah ang higit na nakakalam. Kasi pag sujud mo, kailangan tumama to sa sinusujudan mo, itong ilong. Ngayon, kung nakaganyan siya, paano yung tatama doon? Kahit nga nakanikab, di ba? Pag nagsasala sila, inaalis nila. Kasi para tumama talaga sa ground yung kanilang itong noo at saka itong ilong para valid ang sala. Naam. Kaya ano ko na, pag magbudo po, magbasa duha sinudo, pwede ba daw yung 5, haplos o naraplos? After ng wudu. Basa duha. Basa ng dua. Walang ganon. Kasi yun yung time, yun na nga, sinasabi ko lagi, may dua na hindi kailangang itaas ang kamay. May dua na kailangan na sunna itaas ang kamay. So sa wudu, after ng wudu, yung dua na binabasa doon, walang na-record ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tumaas ng kamay. Tandaan natin lagi, ang pagsasala, lahat-lahat na ito ng pag-agama, about sa din, doon natin kinukuha sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa sino mang tao. Okay? Hindi sa gusto natin. Lahat tayo siguro gusto natin pag nagdudua tayo araw-araw, taas ang kamay. Kahit ako, gusto ko. Pero hindi ang masusunod ang gusto mo. Ang masusunod ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napaintulutan po ba na magdua sa panahon ng sujud? Oo, pinapaintulutan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinaka-the best na sabi niya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni binafsika bi kathrati sujud. Damihan mo, sabi niya, ang pagsujud, o damihan mo, sabi niya, ang pagsasala ng mga sunnah. So sa panahon na yung nakasujud ka, pwede ka magdua doon. Sa panahon ng pagsujud mo. Alam mo, yung mga dua, kinuha mo sa Quran. Ang niyat mo doon, hindi Quran, pero dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pwede. Yeah. Pwede ba daw magbasa ayatul kursi pagkawas sinudo? After sinudo, bid'ah. Walang ganon. After ng wudu, Allahu la ilaha illa, ganon. Walang ganon. Pero kung ano ba, mumfasil siya doon, nakahiwalay naman yun sa wudu, pumunta siya sa masjid, nagme-memorize siya, after ng wudu, walang problema. Pero hindi dapat ang niyan niya doon, aun parsugpatan niya ito pa wudu. Meron yung kaugnayan sa wudu, ang ayatul kursi, kasi magiging bid'ah. Pero kung halimbawa, after niya wudu, nagbasa lang siya ng ayatul kursi kasi gusto niya ma-memorize, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. O kaya, meron siyang nararamdaman na parang may mga syaitan, Allahu la ilaha. Halimbawa lang, walang connection sa wudu yun. Naam. Ano pa? Marami? Matawad? Tals, ang bang Tals, bang pagduayat ka habang nagsusujud, bang ikaw yung imam pwede? O di? Kahit hindi ka imam, pati ma'mum, pwede.
Imamamog sa pagsujud, pagdua pwede. Pero wag mo nang, ang rasul, ito ngayon ang mali ng iba. I-save nyo, ikuha nyo, memorize nyo muna yung mga tanong, explain ko muna ito. Sa pagsujud, hindi kailangan na mahaba masyado matagal yung last na sujud. Amen wrong sing kaibanan. Sabi nila, dapat daw yun ang pinakamatagal. Yung iba pa, mag-kiss pa. I-kiss pa yung kwan. Di ba? Bid'a yun. Ang pagpapahaba ng sujud sa pagkalas na kwan, umupo kayo. Isliso. Pag pinakalas na sujud, halimbawa, doon kayo maghahaba, magpapahaba, magpapatagal, walang dalil. Wala yung dalil na mustanad. So, ang dapat doon, halimbawa, sa last na sujud man, o first na sujud, o third, o fourth na sujud, balanse lang siya lahat. Balanse lang siya lahat. Magkatulad lang siya. Ang ruko at ang sujud. Okay? Sabay siya kwan, balance. Pero kung mag-isa ka lang nagsala, ay kahit magpahaba ka, kahit abutin ka ng malapit ng pajar, pwede. Kaya ba, tahajud, ikaw lang mag-isa, iyak mo na loon lahat. Na. Ha? Paano kung mag-isa ka lang na magsasala? Kailangan pa po ba mag-adhan at kamat? Halimbawa, mag-isa ka lang nagsala, babae ka man o lalaki ka. Kailangan pa ba mag-adhan at mag-ikama? Mainam na mag-adhan at mag-ikama, mainam. Sa mga kalalakihan, mainam na mag-adhan at mag-ikama kahit mag-isa. Sa mga kababaihan naman, kung halimbawa, min babid dhikr, sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, sa ngalan ng ito ay dhikr o pag-alala kay Allah, the best yun na kung siya lang makarinig ng adhan niya, siya na babae. Tapos mag-ikama din siya lang din makarinig. Walang problema yun. Inshallah, kung siya lang, or sila lang mga babae. Pwede ko makatuna. Kung sakali... Doon ka. Kung sakali po naabutan ko na nagdarasal ay dalawa, tapos sasabay ako, ano ang mas mainam Nagawin. tatapikin ko po ba ang isa para Umatras. likod? Oo, tapikin mo. Kasi may mga Muslim, may mga nagsasala, hindi lang maintindihan yung, ba, nandito ka, dito yung imam, dito yung kasama niya, nagtakbir ka, pinalakas, Wallahu Akbar, akala niya, baka nagsusunod dun sa isang kwan, dito siya atras. So, tapikin mo siya, wag mo naman lakasan na bagahon mo biyan o suntukin mo. Tapik lang konti ganun. Tapos, atras yan siya. Alam niya na yun. Atras siya. Then, tuloy ang sala para makasama ka sa jamaah. Naam. Pwede rin, kung halimbawa walang space, ang imam ang mag-adjust. Ang imam ang tapikin mo, kumbaga ganun mo forward para mag-forward siya at makapasok ka dun sa space niya o kinatatayuan niya din siya dun sa unahan. Naam. Ustad, automatic na mali ba yung sala kapag inuna pagsujud ang tuhod? Hindi naman. Hindi automatic mali ang sala. In-explain ko kanina, ang the best, mauna ang kamay. Kung nauna din ang tuhod, walang problema dun. Walang problema. Kasi halimbawa, hindi mo kaya na mauna ang kamay. May panahon, masakit ang mga dito mo, tuhod ang nauna mo, walang problema. Tanggap yun. At may mga madahib din na nagsasabi na nauna, ang Rasulullah SAW, may mga panahon na nauna ang tuhod niya sa pagsujud. Na. Ano pinakamaayos magdua sa taong may sakit, sa sala o sa anong ibada? Pinaka-the best sa sala. Sa kanya magdua. Hingin niya kay Allah Ta'ala, lalo na sa tahajjud. Umingi siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung ikakabuti sa kanya ang gumaling, igawad nawa sa kanyang kagalingan. At kung hindi naman, ay igawad sa kanyang kapatawaran upang makapasok siya sa paraiso ni Allah. Na? Meron pa? Sige. Pwede po bang gamitin ang sariling lingwahe mo sa huling sujud? Pwede. Kalimbawa magdudua ka ng sarili mo, kasi sarili mo lang naman yan. Mafi mushkila. Sabi ng jumhurul ulama, pwede. Na. May nagsabi na di mo daw pwede ipa-imam ang mamasbuk lang kapag ikaw ay huli na magsambayan. Gaano katotoo? Paano? Ang magmamasbuk? Di pwede, Di pwede
daw pwede ipaimam. Ibig sabihin, yung nagmasbuk, halimbawa, tapos na siyang nagmasbuk sa isa. So, siya na lang mag-isa. So, tatapik ka sa kanya. Taib, may nagsasabi ng mga madahib, ilan sa mga Hanabi na nagsasabi na makruh yung ganon. Mas mainam na mag-individual ka na lang. Pero, sa pangalan na gusto mong makakuha ng reward ng jama'a, wala namang problema doon. Yan ay nandun din sa Sifatu Salatin Nabi ni Sheikhul Albani rahimahullah at sa kanyang kitab ng fatawa na pinamagatang Al-Albani fi Qulubil Ummah. Naam. Walang pagbabawal doon. Ang mga sahaba nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, tapos na sila nagsala, may late na dumating na magma'mum sila dun sa late na yon para makuha ng ma'mum na yon ang reward ng jama'a at sila naman, makakuha naman sila ng sunnah. Na, parehas yun. Ano ang afdal mag-tahrik ng pintuturo sa tashahud o hindi na mag-tahrik? Afdal mag-tahrik. Kasi yun ang sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang galawin, igalaw ito. Naam. Igalaw ito sa ganong paraan. Sabi ni Sheikhul Albani, ang paggalaw nito hindi pa taas pababa, hindi pa ikot-ikot, hindi pa sideways, straight siyang ganon, pero doon siya sa kanyang lugar. Ginagalaw mo. Kasi kana yuharrikuha. Ginagalaw ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa yad'u alaihi. At nagdudua siya dito sa kanyang paggalaw nito. Naam. Hanggang kailan po ba pwede magkasar? Kung isa kang kamusafir. Isa kang musafir. Ano daw? Kung isa kang musafir. Isa kang musafir. Ibig sabihin, traveler ka. Hanggang kailan pwede magkasar? Ang mga ulama, meron silang binigay na limitasyon. Ayon na rin sa mga hadith na kanilang nabanggit. Sabi nila, 4 na araw mula doon sa pagtulak mo. Ang iba naman, 19 days. Dahil sa mga ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, may mga panahon, andun siya sa Dhul Hulayfa, nagkakasar siya sa loob ng 19 days. Meron namang sa isang lugar naman, sa Muzdalifah, ganito naman. Ilang araw siya, maraming records sa ganon. Ay, ibig sabihin, walang specific na araw. Hanggat musafir ka pa, traveler ka pa, at hindi ka mustakir, ibig sabihin, hindi ka mustakir, hindi ka maintain doon, permanent doon sa lugar na yon, meron ka pang chance na magkasar o privilege na magkasar ng sala hanggat di ka pa umuwi sa inyo. Intindihan natin. 24 hours in biyahe, studs. Kasar mo pila. Sino ba Katanin pan? Makadjari. Ang makakasar lang, ibig sabihin ng kasar, yung kasar, pag shorten ng asalawat ar-rubaiyya. Ano yon? Duhur, asar, isya. Yan lang. Yan lang ikakasar mo. Yung sinasabing ipunin, ang tawag doon, jam'. Ang jam' hindi na necessary na kasar. Ang jam', pwede siyang 4. Sinama mo. Or hindi kaya nagkada ka ng duhur. After ng maghrib, nagkada ka ng duhur. Jam' din ang tawag doon. Kadaan, yung isa. Pinagsama. Pero kung kasar siya, sa musafir lang talaga siya pwede. At pwede rin hindi i-jama ang kasar. Halimbawa, pumunta ka ng Mati. Pagpunta mo sa Mati, relax kayo. Salatud duhur, dumating. The best na gawin mo bilang musafir, 2 rak'a lang ang duhur. Tapos the best na isala mo din ang asar sa kanyang wakto. Pero 2 rak'a din. Pero kung nag-moving kayo, di nyo masiguro kung saan ba tayo nito. Pag after ng Mati, Lupon. So sa Mati, nakapagsala na kayo ng duhur, 2 rak'a, nakapagsala na kayo doon halimbawa sa Upper Salazar. Magsala na kayo ng 2 rak'a ng duhur. So, isunod nyo na kaagad ang the best, isunod nyo na ang 2 rak'a ng asar kasi hindi kayo tiyak kung sa Lupon, gagabihin ba kayo sa daan o papunta ng Bagang, gagabihin ba kayo sa daan o pabalik ng Davao. So, yun. Hindi po ba tumayo ng 2 rak'asul na pagkatapos ng wakto ng asar? Okay. Isang kwan yan, discussion ng mga ulama patungkol dyan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na iulat sa Sahihul Bukhari, ganun din kay Ibn Majah, kay Abu Dawud. Sa Kutubus Sitta, nandyan nabanggit na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag dumarating ang panahon na hindi siya nakakapagkabliya, yung kabliya sa duhur, ilan yun? 4, di ba? Yung sunnah sa duhur bago mag-duhur, 4 na? Bago ang
bago ialay ang fard na, ang obligatory ng dhuhr, 4 na magkakahiwalay na rak'ah. Diba? Dalawa-dalawa. Ngayon, kung hindi ito nagagawa ng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, ginagawa niya, kinakada niya ito pagkatapos ng salatul asar. Pagkatapos ng salatul asar, kinakada niya yung 4 na yun. Bakit? Sinabi niya, li'annaha wujibat alay. Sabi niya, dahil ito, sabi niya, ay naiwajib sa akin, dahil propeta ako. Kasi pati yung sunnah, wajib sa kanya yun, sa sarili niya. Sa umma niya, hindi. May sunnah, may wajib, ganun. So, ang sahih dito, wallahu alam bisawab, although hindi na ito ay pinanghawakan din ni Sheikh Al-Albani, pero ang sahih dito, na hindi maaring gayahin natin ang Nabi sa ganong paraan, kasi exclusive yun para sa kanya, sa time na yun. Okay? So, kung halimbawa, naiwanan niya ang 4 na sunna ng dhuhr before ang pag-alay ng obligatory ng dhuhr, hindi niya na ito ikada. Naam. Walang kada sa sunnah. Naam. Maaari po bang magsala ang mga kababaihang Muslim sa public place? Pwede. Pwede as long as ma-sure nila na hindi sila mapapahamak at yung aura nila hindi makikita. Pwede. Naam. Siyempre, wajib sa kanila. Pag inabutan din sila ng waktu, hindi pwedeng sabihin nila sa bahay na lang. Hindi pwede. Kailangan isala din nila yon. Kasi kung nakakover naman sila ng tama, ano naman ang kwan doon? Mani. Naam. Natatalima ba ang sala sa taong may tato? Natatanggap ba ang sala ng taong may tato? Natatanggap ibang kasalanan ng tato, ibang kasalanan ng sala. O iba ang pag-iwan ng sala. Kung ginawa niya ang sala niya ng tama ayon sa kitab at sa sunnah, biid nila, tanggap ni Allah yon. Pero yung tato niya, ibang kasalanan yan. Naam. Ingatun ka bang kita magkasal ibon magjama? Magkasar ibon magjama. Ano daw ang niya pag magkasar at magjama? Hay, ang niya doon, iniyat dito, niya ng kasar, dahil musafir ka, paiksiin ang 4 na rak'ah. Jama, i-combine ang 2 sala. Ganun lang. Wala nang nawaitu, ano ba yun? Salat al-kasri, musapiran. Walang ganyan. Ang niya, gaya ng sabi ko, kahit sarili mo na yun, sa sarili mo na yun, itausog mo na sa sarili mo. Naam. Sa sunnah po na sala, Pwede po po wajib ba na mag-recite ng other surah after Fatiha? Hindi wajib. Hindi wajib. Gaya ng sabi ko, pati sa fard na sala, hindi wajib ang magbasa ng aya pagkatapos ng Fatiha. Ang sala, ang rukun ng sala, isa sa arkan ng sala ay ang pagbabasa ng Fatiha. Naam. Ustad, pag nakalimutan ang surah sa una o pangalawa raka, tanggap po ba ang sala? Nakalimutan ng surah? Anong nakalimutan? Kung suratul Fatiha, hindi tanggap ang sala. Kung aya lang o surah lang na after ng sala, ng Fatiha, ang kulang, tanggap yun, inshallah. Basta ang Fatiha nandun. Naam. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab wa huwa ummul Quran. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang sala na matatanggap sa kahit kanino man na hindi niya basahin ang Fatiha doon sa sala niya. At yan ang pangulo ng lahat ng buong kitab ng Quran. Naam. Meron pa? Ay, balik Islam, masama po ba ang daanan sa harap ko habang ako ay nagsasala? Masama ang daanan ka. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinagbabawal niya, meron niyang chapter sa fiqh na tinatawag na hukmul mar bayna yadayil musalli. Hukom o hatol ng dumadaan sa harap ng nagsasala. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun lahu an yantadhira 40. Sabi ng propeta, dapat siya naghintay na lang ng 4 na po. So hindi alam kung 40 years ba ang maksud ng Rasulullah o ang intention ng propeta dito 40 days na dapat naghintay siya. Kung kailangan na 40 days siya maghintay bago matapos magsalang tao, saka siya dumaan. So, isa sa mga malalaking kasalanan, ang pagdaan sa harap ng nagsasala. Kaya ang the best, kapag magsala ka, individual, sunnah, halimbawa, gumawa ka ng sutra or sitra. Yung sutra, nakaharang para hindi madaanan
lugar na pinagsusujudan mo. Okay. Ang imam, siya ang sutra ng ma'mum. Ibig sabihin, halimbawa may mga bata, tao, dumadaan dyan sa harap, sa sala. Habang ikaw ay, kahit sa Masjidul Haram, ganun. Halimbawa, may dumadaan dyan. Hindi yon mabibilang sa almar bayna yadil musalli. O yung dumadaan sa pagitan ng nagsasala. Bakit? Dahil ang sitra ay ang imam. Ang sutra mo, ang harang mo ay ang imam. Pero kung may dumaan dun sa harap ng imam na wala din siyang sutra, yun ang magkakasala ng ganun. Almar bayna yadil musalli. Pero kung individual, nagsala ka. Halimbawa, nilagyan mo ng karton ganito, nagsala ka, nagsunna ka. Doon siya dumaan sa likod ng karton. Hindi yun mabilang kasi naglagay ka ng harang doon sa sujudan. Pwede kahit anong lingwahe banggitin kapag magdua ka sa sujud. Pwede. So, Ano tan? naam. Gapan man bang kita mo nagsambayan to, way mo sakita man nakalabay ka kon harapan niya, way mo sakita. Ay mo siya kita. Na-blind lang ko man nakalabay ka. Na-blind ka to, nakalaway ka, na-blind. Tausog ba yan, na-blind? Nalawang ka, na-blind ka. Pag sayo mo, ito si Mambay. Bang wayroon mo tiyod, inshallah ta'ala di ko magdusa. Kung hindi mo naman sinadya, hindi ka magkakasala. Na. Kaya dapat, ganun pa rin, after noon, kailangan na maging maingat na tayo. So may maghali kita. Aturon tatod, bang yan, nagsusunat ka. So kung nagsusunat siya ng ganun, huwag kang dumaan doon, dito ka sa gilid. Pwede. Or the best, pag magsunna kayo, bago kayo magsunna, maglagay na kayo ng bag ba dyan o kuwan para doon makadaan ng mga tao. Hindi makuan yung sujud ninyo. Alam nila na nagsusunna ka. Meron pa? Tanggap po ba ang sala ng waiter na kahit hindi nababasa yung kunot? Ang kunut. Sa witr. Ang kunut, sunnah. Sunnah, yung kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Sunnah yan siya sa salatul witr. So kung hindi mo babasahin yan, sa witr, wala ding problema. Tanggap din. Inshallah. Sunnah ang witr. Sunnatun muakkada. Sunnatun muakkada. Dito nagtanong. Sunnah ang witr. Sunnah ang witr. Sunnatun muakkada. Sunnah muakkada hindi iniiwan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kahit sa panahon ng paglalakbay. Naam. Ano po ba ang pwede maging basihan Nawala. Dalawa. para malaman kung saan ang kibla? Paano po kapag hindi po alam ang kibla? Matatanggap po ba ang sala? Paano kung hindi alam ang qibla? Una sa lahat, kinakailangan na at-taharri bil qibla. Okay, pakinig. Isa sa mga syurut ng sala, i-explain ko rin yan sa inyo sa panahon ng fiqh. Isa sa mga syurut ng sala, istiqbalul qibla. Kailangan alam mo yung qibla, nakaharap ka sa qibla. So bago ko magsala, alamin mo muna lahat ng paraan para malaman ang saktong qibla. At-taharri bi ma'rifatil qibla. Kailangan hanapin mo. Magtanong ka sa mga tao. Saan dito ang ang babaan ng araw? Saan dito ang sikatan ng araw? Or hindi kaya, kung may kumpas ka, or meron kang apps, dalawang apps, halimbawa, isang kumpas, alamin mo. So kung natapos na yung lahat, at yun ang pinaniwalaan mong kibla, yakin ka na doon, tiyak ka na doon, ginawa mo, nagsala ka. Pag araw, saka mo nalaman na hindi pala doon ang kibla, hindi mo na kailangan na ulitin yung sala mo. Kasi ginawa mo lahat ng pamamaraan mo. Inshallah. Basta wag kang magkulang. Paano naman po yung nagkunot sa fajar? Ano po hukom doon? Kunot sa fajar. Ang pagkukunot sa salatul fajar, ginawa yan isang beses ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginawa niya nung dumating yung panahon na pinatay ng mga munafikin, ng mga hufad doon sa may bandang Riyadh. Pero iniwan ito ng propeta, binitawan niya ang pagkukunot sa salatul fajar nung may dumating ulit si Jibril sa kanya at pinahinto na siya doon hanggang sa namatay na siya. So hindi na siya nagkunot ulit sa salatul fajar lang. So ang sunnah, ang pagkukunot talaga sa witr gagawin. Pero kung may mga kalamidad na dumarating, ang mga sahaba, ang Rasulullah at ang tatlong ang apat na khulafa ar-rashidun, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman at si Ali, ang sahih na riwaya tungkol sa kanila, nagkukunot sila kapag may kalamidad na dumarating, hindi lang sa fajar. Fajar, zuhur, maghrib, asar, isya. Ginagawa nila lahat ang kunot doon kapag may dumarating na kalamidad.
Naam. Kapag hindi nakapagsala ng duhur at asar at inabutan ng maghrib, ano po ang mas maiging unahin? Yung maghrib o yung wakto na hindi mo napagawan? Taib. Kung halimbawa, sabi nga natin, ang maghrib kasi napaka-dayik, napaka-liit o napaka-iksi ng oras niya. No? Kapag nawala na yung shafaqul ahmar, kapag nawala na yung pula dito banda sa may sa kuwan ng kibla, sa babaan ng araw, mawawala ng maghrib, isya na yan. Isya na yan kaagad. Ma-observe natin yan. So, mainam na unahin mo muna ang salatul maghrib, pagkatapos isala mo yung mga ikakada mo. Punto pala doon sa kunut sa salatul fajar, isa sa mga anak ng isa sa mga tabi'i, nagtanong siya, ya walidi, sabi niya, itong kunut sa salatul fajar, gawain ba ito ng mga nauna? Sabi niya, ay bunay ya muhdath. Bunay o aking anak, ito ay bid'ah. So wala ito ay mahina ang kwan na yan na pagkukunot sa salatul fajar lang. So wag niyong gawin ito libang kung may kalamidad. Halimbawa, nag-announce yung imam, yung leader ng lugar, may kalamidad, may dumadating, may tsunami, may kwan. So magkunot mula sa fajar hanggang sa duhur, hanggang sa asar, hanggang sa maghrib, hanggang isya. Allahu alam. Na? Nag-witr, pwede ba diretso ng tatlo na rakaat? Pwede. May iba't ibang pamamaraan ng witr ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merong dalawa, syaf'an, tapos magsalam, tapos isa lang, single out, isang rak'a. Meron ding tatlo sunod-sunod, may 5 sunod-sunod, may 7 sunod-sunod. Basta witr siya, ibig sabihin ng witr, yung bang butal sa Tagalog at Bisaya. Ibig sabihin nun, odd numbers. Ano ba? 3. Wala siyang kapares. Na. Wala na? Amura? Assalamualaikum po. Ilang beses Islam. po ba ang saang parte ng sala itataas ang dalawang kamay para magtakbir? Na-discuss na natin kanina. Ulitin ko. Ang pagtaas ng kamay sa sala, sa fard na sala or sa sunnah, Allahu Akbar, tataas mo yan. Magruruko ka, Allahu Akbar, tataas mo. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Then sujud ka, upo ka, sujud. Pag-akyat, mula sa unang rak'ah, hindi mo itataas, diretso lang. Tapos tataas mo na naman pagpupuntang ruko, ganun siya. Kapatid. Nasagot na natin kanina, inshallah, i-review mo lang sa recorded live. Wala na? Okay. So, mga kabataan, idan ya tulab, hakada sifatu salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha? Idan, kul wahid, bawat isa, bantayan niya ang sarili niya kung tama ba yung kanyang pamamaraan ng pagsasala. Ha? So, wala tayong makita na magwudu na igaganon-ganon lang yung paa. Ha? Or magwudu na parang nanghilamos lang. Gagawin yung paraan na tinuro natin kanina. Ganon din sa pagsasala. Okay? So, afdal na unahin ang kamay sa pagsujud. Afdal na unahin ang kamay sa pagsujud. Dahil sa hadith ni Abu Hurairah, na rawahul khamsa, nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza yabruku ahadukum fala yabruk kama aw idza sajida ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Falyada yadayhi qabla rukbatayhi." Pag magsujud ang isa sa inyo, huwag siyang gumaya sa camel. Unahin niya ang kamay niya bago ang tuhod. Bago ang tuhod. Hindi pa. Tuhod. Kaya nakan mo na yung tuhod, Dad. Kaya una muna. Wala problema. Sa in sunnah, in the best, ang kanabukon wajib, the best, unahon mo to din, 5. Ganito siya. So, alam mo. Alam mo. Allahu Akbar biyan. Ganito. Okay na. Okay. So, muna. Inshallah ta'ala. Ikhwan. Daifa. Inshallah ta'ala. Ba'da qalil, i-check natin kung paano ang pagsasala ninyo. Malaman natin sa salatul duhur mamaya. Ha? Idan, urtikum, raha, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, marami kayo natutunan ngayon? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nasalullah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.